Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Aida Gonzalez. Isang oras tayong magkakasama, alas 4 hanggang alas 5 ng umaga. Pero bago po ang tuloy-tuloy nating balitaan at kwentuhan, narito muna ang mga tampok na balita na dapat niyo pong abangan. Sa ating mga headlines ngayong araw ng Miyerkules, September 14, 2016. Dalawang bagyo nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Signal number 4 nakataas pa rin sa Batanes. Pangulong Duterte itinangging bibitiw na sa pakikipag-alyansa sa Amerika. President Duterte itinanggi ring nagbigay ng go signal sa Indonesia para sa pagpataw ng parusang bitay kay Mary Jane Veloso. 2017 proposed budget para sa Office of the President lusod agad sa Appropriations Committee ng Kamara. Suspension ng barangay at SK elections lusot na rin sa third and final reading sa Senado. Sa balitang Metro, mga bahay ng mayayamang politiko at mambabatas sa Ayala, Alabang, kinatok sa Oplan, Tokhang. Sa balitang probinsya, 2 patay sa salpukan ng motor at SUV sa Nueva Vizcaya. Sa labasang bansa, Pinoy crewman at 4 na iba pa patay sa aksidente sa pinakamalaking cruise liner sa southern France. Sa palakasan, confidential medical records ng mga manlalaro na nasa pangalaga ng World Anti-Doping Agency ninakaw ng mga hackers. Sa balitang showbiz, Pinoy Folk Dance Group nagpahanga sa kanilang performance sa Portugal. At sa ating balitang pangkalusugan, antabayanan po ang mga alternatibong pamamaraan para sa pagpapalakas ng inyong resistensya, ang ating resistensya, at nang sa gayon po ay tuluyan tayo makaiwas sa anumang karamdaman. Yan po at ang iba pang tampok na balita, antabayanan sa kabuuan ng ating programang Ida G. Daily. Anim na minuto makalipas po ang alas 4 ng umaga. Wake up! Good morning! Muli isang magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po ang inyong naging gising sa mga gising na, sa mga natulog na? Kahit naman po hindi pa kayo natutulog, kumusta rin po ang pagpapatuloy ng inyong araw? At yan na siyempre kabilang na dyan ang mga matitinong drivers, ganoon na rin na magdamag na nagbantay or kumayod na masada para sa kanilang mga pamilya. At yung mga security guards naman na magdamag na nagbantay ng iba't ibang establishmento. Kumusta po ang pagpapatuloy ng inyong araw? Sana naman ay so far so good. At sa mga nakapagpahinga na at ngayon po ay kamumulat pa lamang, sana po ay nagising kayo sa tamang side ng inyong kama, ika nga, para maganda ang inyong mood. At meron na uli kayong sapat na energy na gugugulin ngayon pong maghapon. Kumusta rin at magandang umaga sa ating mga kababayan naman na nasa ibayong dagat na nanonood at nakikibalita po sa ating bansa sa pamamagitan po ng panonood sa live streaming ng Radio Inquirer. Ganun na rin sa ating Facebook Live at sa ating YouTube at ganun na rin sa ating news streaming. So saan man po kayong dako ng mundo naroon, ano man po ang inyong pinagkakaabalahan sa mga oras na ito, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. At samahan niyo po kami dito samahan niyo ako sa isang oras nating balitaan at kwentuhan. At sigurado bago tayo maghiwalay, punong-puno po kayo ng mga balita at impormasyon. Ida G. Daily with Aida Gonzalez. 8 minuto na po makalipas ang alas 4 ng umaga at kung kayo po ay mayroong maagang lakad sa oras na ito, narito na po ang traffic update natin.
Kung dadaan po kayo dyan sa kahabaan ng South Luzon Expressway, wala daw pong problema sa aksidente at stalled vehicle. Ganon din daw po dito sa North Luzon Expressway. Light traffic ang inyong mararanasan. Wala din daw pong problema sa anumang aksidente at mga stalled na sasakyan. Sa loob naman ng Metro Manila, abay magandang balita rin ang naibigay sa atin ng taga MMDA Metro Base at kung paniniwalaan natin ang kanilang report, dapat tayong maniwala. Anyway, wala daw pong problema sa mga pangunahing lansangan sa Kalakamay nila. Siyempre, kabilang na po dyan ang EDSA, ang C5, ganoon din po ang Rojas Boulevard, ang Commonwealth Avenue. Pero syempre sa mga hahawak po na manibela ngayong araw, huwag kalimutang i-check ang inyong blow bag, ang inyong battery, lights, oil, water, brakes, air at gas. Nang sa gayon po ay on time kayong makarating sa inyong mga pupuntahan at hindi kayo maabala o di kaya naman ay hindi masira ang inyong mood kapag kayo ay may narasang anumang aberya sa inyong sasakyan. Dapat i-check muna yan. At kapag sinunod nyo po yan, ako sigurado ko, maganda ang inyong mood sa inyong mga destinasyon at sa inyong mga meeting. At wala din kayong makakalimutan kung maaga naman kayong magpe-prepara at hindi kayo nagmamadali. 10 minuto makalipas ang 4 o'clock ng umaga, sa atin naman pong weather update. Eto po makinig po kayong mabuti dahil meron pong bagyo sa ating bansa. 2 po ang bagyo na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Habang nananalasa po itong bagyong si Ferdy sa Batanes Group of Islands, kaninang madaling araw ay pumasok na rin sa teritoryo ng Pilipinas ang bagyong Malakas. Yan po ang international name ng bagyo na yan. Pero sa kanya pong pagpasok dito sa ating bansa o dito sa PAR, tinawag na itong bagyong Hener. At ayon po sa pinakahuling update ng Pag-asa, namataan ang sentro ng bagyong Hener sa layong 1,175 kilometers sa silangang bahagi ng Virac, Catanduanes. Kumikilos po ang bagyo tungo sa direksyong west-northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. Taglay po ng bagyo ang lakas ng hangin na aabot sa 105 kilometers per hour at pagbugsong nasa 135 kilometers per hour. At sa kaugnay pa rin balita, naglandfall na sa Batanes ang bagyong Ferdy. Sa 1 a.m. update po ng Pag-asa, namataan ang sentro ng bagyong Ferdy sa Itbayat, Batanes, dakong alas 12:15 ng madaling araw kanina. Nananatili pong nasa public storm warning signal number 4 ang naturang lalawigan dahil sa epekto ng bagyo. Dala ng bagyong Ferdy ang lakas ng hangin na aabot sa 220 kilometers per hour at pagbugsong nasa 255 km per hours. Dakong alas 7 ng gabi o kagabi po, nakaranas na ng malawakang power outage ang Batanes dahil sa epekto ng bagyong Ferdy. At mamaya po, magbibigay ulit ng latest ang Pag-asa, kaya manatili lamang po kayong nakatutok sa Radio Inquirer para po kayo ay ma-update. Pero dito po sa Metro Manila, wala naman pong, ayon po dun sa initial na forecast ng Pag-asa, hindi naman daw po or hindi mararamdaman ang bagyong Ferdy dito sa Metro Manila. Kaya lamang, dahil nga po mayroon tayong habagat, yan po ang magpapalakas sa habagat na siya namang magbibigay ng mga pag-ulan dito po sa ilang bahagi pa ng ating kapuluan, kabilang na ang Metro Manila. So yan po ang ating weather update sa oras na ito. So manatili po again na nakatutok sa Radio Inquirer para sa mas latest na update ng kalagayan ng panahon.
13 minuto na po makalipas ang alas 4 ng umaga. Samantala, para naman sa ating panimulang impormasyon para sa ating kalusugan, narito po ang benepisyong dulot ng pagkain ng mangustin. Pakinggan niyo po. Kilala ang mangustin bilang isang prutas na nakakatulong laban sa mga sakit na diarrhea, UTI, gonorrhea, tuberculosis, menstrual disorders, cancer, osteoarthritis at mga intestinal infection. Bukod pa dyan, magagamit din ito para sa weight loss, ulcer, nakakatulong ito para maiwasan ang mataas na blood pressure, magkaroon ng brain diseases at kidney stones. Maganda rin itong tulong kontra depression. Ang Ocean Fresh ay may mga produktong gawa sa mangustin tulad ng mangustin polvoron at mangustin powder na makakatulong sa ating kalusugan. Good morning! Wake up! Labing 5 minuto na po makalipas ang alas 4 ng umaga at ngayon narito na po ang detalye ng mga balita. Naka-blue alert na ang Operation Center ng National Disaster Risk Reduction and Management Council bilang paghahanda po sa epekto ng bagyong Ferdy. Ayon kay Mina Marasigan, tagapagsalita ng NDRRMC, kalahating porsyento raw po ng kanilang buong pwersa ay naka-standby na. Lahat anya ng mga ahensya ng gobyerno na may kinalaman sa pagresponde sa panahon ng bagyo ay nasa tanggapan na nila sa Campo Aguinaldo. Nagsasagawa na rin ng pre-disaster risk reduction meeting ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa pangunguna ni NDRRMC Executive Director Undersecretary Ricardo Halad. Una nang inabisuhan ng NDRRMC ang kanilang lokal na tanggapan, partikular sa bahagi ng Luzon, na mag-monitor sa lagay ng panahon at ipatupad agad ang nararapat na mga hakbang kaugnay ng bagyo. Ida G. Daily. Sa ibang balita, sa kabila daw po ng mga nauna niyang mga pahayag, nilinaw ni Pangulong Rodrigo Duterte na wala itong balak na putulin ang ugnayan sa mga bansang kaalyado nito sa kasalukuyan. Ayon kay Duterte, hindi niya ititigil ang pakikipagtulungan sa mga bansa na mayroon itong military alliance. Ngunit sa halip, kanyang isusulong lamang ang nauna nitong inihayag na independent foreign policy. Ang giit po ng Pangulo, hindi rin siya anti-American at hindi rin ihihinto ang ugnayan sa Amerika. Matatandaan nito lamang nakalipas na araw, sinabi ng Pangulo sa isang talumpati na nais niyang paalisin sa Mindanao ang mga tropa ng Amerika. Sa kabila ng pahayag na ito, sinabi naman ng US Department of State na nananatiling committed ang kanilang bansa sa matagal ng alyansa nito sa Pilipinas at sa nagpapatuloy na kampanya kontra terorismo. Sa kaugnay na balita, nilinaw ng Department of National Defense na mali ang interpretasyon kaugnay sa naging pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte sa umano'y pagpapaalis ng mga Amerikano sa ating bansa dito sa Mindanao. Ayon kay Defense Secretary Delfin Lorenzana, nag-usap na umano sila ni Pangulong Duterte hinggil sa nasabing issue at nilinaw sa kanya ng Pangulo ang naging pahayag nito kahapon. Ang paliwanag ni Lorenzana, hindi naman umano pinaaalis ang mga sundalong Amerikano kundi binigyan lamang sila ng babala kaugnay sa kanilang seguridad. Ang giit ni Lorenzana, malaki ang posibilidad na malagay sa panganib ang kaligtasan ng mga sundalong Amerikano, lalo na sa mga Muslim population. Ito ay matapos maungkat ang atrocity na kagagawa naman ng mga US military noong taong 1900 kung saan biktima ang maraming mga Muslim. Dagdag pa ni Lorenzana, concerned lamang si Duterte sa seguridad ng mga sundalong Amerikano na baka pagbalingan sila ng atensyon ng mga bandidong grupo. Nilinaw din ni Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay na para sa proteksyon, kaya gustong paalisin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga Amerikanong sundalo sa Mindanao. Ayon kay Yasay, hindi dahil sa galit,
kundi sa konteksto ng seguridad para sa Amerikanong sundalo ang dahilan ng pahayag ng Pangulo. Wala pa naman silang natatanggap na note verbal at tiwala ang kalihim na matatag pa rin ang relasyon ng Amerika at Pilipinas. Ida G. Daily with Ida Gonzalez. Tiniyak naman ng Armed Forces of the Philippines na hindi maaapektuhan ang relasyon ng US at Pilipinas sa gagawing pag-pull out ng tropang Canos sa Mindanao kung sakasakali. Ayon kay AFP PAO Chief Marine Colonel Edgard Arevalo, tuloy pa rin ang lahat ng mga nakatakdang aktibidad sa pagitan ng mga sundalong Amerikano at Pinoy. Ito ay sa kabila ng naging deklarasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte sa pagpapaalis ng mga US Special Forces sa bahagi ng Mindanao sa lalong madaling panahon. Ang paliwanag po ni Arevalo, wala naman umano silang nakikitang masama sa gagawing pagpapapull out sa mga US soldiers dahil hindi naman umano ito makakaapekto sa operasyon ng militar. Ida G. Daily with Ida Gonzalez. Sa iba pang balita, para kay Pangulong Rodrigo Duterte, bad taste o mali. Napag-usapan ang giyera niya laban sa droga tapos ay makikiusap na mailigtas ang isang sangkot sa droga. Sa kanyang talumpati sa 250th Philippine Airlift Wing sa Villamor Air Base, sinabi ng Pangulo na hindi nila napag-usapan ni Indonesian President Joko Widodo si Mary Jane Veloso. Isang araw matapos ang usapan ni Duterte at Widodo ay sinabi ng leader ng Indonesia na may go signal na umano si Digong sa pagbitay kay Veloso. Pero ang paliwanag ni Pangulong Duterte, ang sinabi lang niya kay Widodo ay igagalang ng bansa ang desisyon ng korte ng Indonesia. Ang katwiran pa ng Pangulo, bad taste na matindi ang laban ng gobyerno ng Pilipinas kontra sa droga pagkatapos ay magmamakaawa siya sa isang bagay hinggil dito. Dagdag pa ni Digong, wala siyang dapat ihingi ng paumanhin dahil ang batas ay batas. Ida G. Daily. Iginiit naman ni Presidential Spokesman Ernesto Abella na dapat munang mahatulang guilty ang umano'y illegal recruiters ni Mary Jane Veloso bago humiling ang Pilipinas ng clemency sa Indonesia. Ayon kay Abella, ang mahalaga ay magpatuloy ang judicial process at ituloy ang kaso laban sa mga illegal recruiters ni Veloso dito sa bansa. Naharap sa kaso sa isang korte sa Nueva Ecija, sina Maria Cristina Serio at Julius Lacanilao na umano'y illegal recruiters ni Veloso. Kung mapatunayan anya na inosente ang Pinay drug convict, ito ang gagamiting ground ng pamahalaan ng Pilipinas para humiling ang bansa ng clemency sa Indonesia. Paliwanag ni Abella, hindi pwedeng mag-impose pero wala rin anyang pangangailangan na humiling ng clemency sa ngayon dahil indefinite naman ang pagpapaliban sa pagbitay kay Veloso. Ida G. Daily with Ida Gonzalez. Sa iba pa ang balita, walang kahirap-hirap ang Office of the President at ang Office of the Vice President na idinipensa ang kanilang 2017 proposed budget dahil agad na inaprubahan ang mga ito ng House Appropriations Committee. 9 na minuto lamang tumagal ang hearing sa 20 billion pesos na budget ng tanggapan ng Pangulo para sa susunod na taon, habang 3 minuto lamang na sumalang sa pagdinig ang 428.6 million pesos na 2017 budget ng Office of the President. Nagtanong lamang ang mga kongresista kung nasaan si Vice President Leni Robredo dahil no-show ito para magpresenta ng budget. Ayon sa Chief of Staff ni Robredo na si Philip Francisco D., sa lungat ang schedule ng budget hearing sa schedule ng Vice Presidente. Sinabi naman ni Appropriations Chairman Carlo Alexi Nograles na nagpaabiso si Robredo na gusto sanang dumalo sa pagdinig dahil bilang dating kongresista ay alam nito ang kahalagahan ng budget hearing, subalit hindi talaga kinaya ng kanyang schedule. Para naman sa Office of the President, wala na ring naging tanong ang mga kongresista, pero ayon kay Congressman Edsel Lagman, sa committee level pa lamang, tradisyon ang agarang approval at hindi pa applicable ito sa debate sa budget sa plenaryo.
Ang 20 billion pesos na budget ng Office of the President para sa 2017 ay malaki ang itinaas kumpara sa 2 billion pesos ngayong taon. Nasa 15 billion pesos dito ay gugugulin sa pagdaraos ng ASEAN 50th anniversary sa Pilipinas sa susunod na taon. Samantala, sa kaugnay na balita, lusot na sa ikatlo at huling pagbasa sa Senado ang panukala naman sa pagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan elections sa susunod na buwan. Pinabura ng 20 mga senador ang Senate Bill No. 1112 na iniakda ni Senator Sonny Angara. Samantala, kumontra naman sa panukala sina Senate Minority Leader Ralph Recto at Senator Sonny Trillanes. Nakasaad sa panukala na idaos na lang sa October 23 sa susunod na taon ang halalan. Sa pagtutol ni Recto ay kanyang sinabi na bagamat maraming barangay officials ang maayos na nagtatrabaho ay marami din ang sangkot sa mga iligal na gawain kasama na ang droga. Kaya iginiit nito, kailangan na matuloy na ang eleksyon sa susunod na buwan. Nilinaw naman ni Angara na hindi nila binabaliwala ang karapatang bumoto lalo na ng mga kabataan. Katwiran nito, kailangan pa ng sapat na panahon para mas maging maayos at makabuluhan ang gaganaping halalan, ganun din ang pagpapatupad ng Sangguniang Kabataan Reform Act. Ida G. Daily. Samantala, sa iba pang balita, umakyat na sa 15 ang kabuang bilang ng mga nasawi sa naganap na pambobomba sa Davao City Night Market noong gabi ng September 2. Sa pahayag na inilabas sa Facebook page ng City Government of Davao, nakasaad na nakilala ang dumagdag sa bilang ng mga nasawi na si Vicenta de Palubos Aspirin, 21 anyos at 6 na buwang buntis. Nawala ng buhay si Aspirin sa Metro Davao Medical and Research Center dakong alas 17 kagabi matapos makomatose ng 11 araw. At batay po sa medical report na inilabas ng City Social Services and Development Office, heart failure at brain damage ang ikinamatay ni Aspirin. Maging ang sanggol na dinadala ni Aspirin ay namatay na rin. Pero ayon kay CSSDO Chief Maria Luisa Bermudo, hindi isasama sa kabuang bilang ng mga nasawi ang sanggol dahil hindi pa naman ito naipapanganak. Si Aspirina, isang massage therapist, ay kabilang sa mga lubhang nasugatan na ngayon nga po ay namatay na sa Davao City blast. Ida G. Daily. Dalawamput-pitong minuto na po makalipas ang alas 4 ng umaga. Babalikan po natin ang iba pang mga balita, ang ating balitang Metro ha. Naku, antabayanan niyo po yan dahil ito daw mga mayayamang politiko at mga mambabatas na nakatira dyan sa Ayala, Alabang ay kinatok din sa Oplan Tokhang. Ganun din po ang ating balitang probinsya kung saan 2 ang patay sa salpukan ng motor at SUV sa Nueva Vizcaya. Maging ang ating balita sa ibayong dagat kung saan po isang Pinoy crewman daw po at 4 na iba pa ang patay naman sa aksidente dyan sa pinakamalaking cruise liner sa France. At ito po yung balitang sports po natin. Nako, ninakaw daw ng mga hackers itong confidential medical records ng mga manlalaro na nandyan po sa World Anti-Doping Agency.
At syempre, ito, ang ating mga kababayan na nagpamalas ng folk dance dito po sa Portugal. Antabayanan nyo rin po ang detalye ng mga balitang yan. Pero sa ngayon, syempre, batiin mo, bago tayo mag-break, batiin muna natin ang happy birthday! Ang ating mga kababayang nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayon. Happy birthday to you. Happy birthday just for you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Just a day, just another year, good in our eyes, you are the best. At para po sa mga may kaarawan ngayon, ito po ang pa-birthday sa inyo ni Madam Sofia ng Bandera, ang inyong horoscope para sa araw na ito. Ayan, meron daw mga sorpresa at kakaibang pangyayaring darating. Ayan narinig nyo ba yon? Ayon kay Madam Sofia ng Bandera, para sa mga may kaarawan ngayon, may mga sorpresa at kakaibang pangyayaring darating. Sa pag-ibig, muling titibok ang inyong puso. Tumigil na ba? Sa biglaang pagkakita sa dati mong crush. Yun naman pala, titibok daw uli ang puso mo kung bigla mong makikita yung dati mong crush. Sa pinansyal, may mag-aalok ng bagong pagkakakitaan na siguradong kikita. Aba, maganda yan. Sunggaban nyo raw po agad yan. Ayan sa mga may birthday ngayong September 14. At ang iyong lucky numbers ngayong birthday mo ay ang mga sumusunod. Ayon kay Madam Sofia. Numbers 5, 14, 23, 32, 41, at 48. Samantala, ito, dapat mong isuot ngayong birthday mo, itong lucky colors mo, ang silver at metallic blue. Ayan. Again, Happy birthday! Ayan again, happy birthday sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayong September 14, 2016. Sana nga po ay humaba pa ang inyong buhay. Samantala, babalik po ang Ida G Daily. Diyan lamang po kayo. Para sa 100% pure beef, Hungry Hippo. Mabubusog ka dito. Tara na! Matatagpuan ang kanilang mga outlets sa UB Arcade Hilltop, Batangas City, Claro M. Recto, Corner Katigbak Street, Lipa City, Batangas, JP Laurel Commercial Building, Tanawan.